Mga kapitbahay, birthday ko na! At akalain mo ngayon, umabot na nga ako ng 29 years old. At proud na proud nga po akong sabihin yung edad ko. At tumatanda na ako at alam naman nga natin na hindi nga lahat pinapalad sa ganitong taon. Kaya pagkagising ko pa nga lang, talaga nga namang napakasaya. At binilis nga ako na dinagdagan nga yung edad ko. At sa loob nga ng 29 years na yun, simulang na nagkaisip ako. Ang masasabi ko lang, naging makabuluhan yung aking buhay. At ang dami na nga din nangyari. Lalong-lalo na nga sa social media. At alam nga yun ng mga dati pang nanonood sa akin. At lahat yan ng mga nagaganap kasi sa akin ay binablog ko. At syempre, sino pa nga ba? Si Diyan niya yung kauna-unahang bumati sa akin. At habang natutulog pa nga lang ako, ginising nga nila ako ng midilang cake at kinakantahan. Tapos sinabutan na nga din ako ng regalo ng kapatid kong sumunod sa akin at ni Kelly. Kita kang walang laman at doon ako nalungkot. At ang pagkabangon ko naman, umakin na nga din si mama at inabutan na nga din ako ng regalo. At para nga ako masulit yung binigay ni mama, isinuot ko na nga. Wala na nga kape-kape, tamang hilamos na nga lang sa umaga at ito nga, pabiyahin na kami. Brrrr. At opo, bali pubot na nga pa kami sa bait, mamimili nga po kami ng ilang ihanda. Isinama na nga din namin si mama para matansya nga din yung mga bibili. At siya nga din ka nakakaalam ng mga ganun-ganun. At kabilisan nga din, nakauwi na kami. At ang banggit nga sa akin ni mama na habang bumibili nga daw siya ng karne, inabutan nga siya ng langgonis at ibigay nga daw sa at nakita nga daw kasi na birthday ko. Ay, akala ko nga hindi na alam. Nakakatats naman. At yun nga yung regalo ng pangatlo kong kapatid. Binati na nga din ako ng kapatid kong bunsot ni Kelly with kiss. At syempre hindi nga daw magpapatali pang apat yung kapatid. Ay, aba, dapat nga lang ka. At kung hindi niya nga kako bibigyan, hindi ko di siya bibigyan ng baon eh. Yung hawak ko na galing sa isang kapatid ni mama at itong halaya sa isa pang kapatid ni mama. Nagbigay na nga din si finger hug para sa akin. At dumako na nga tayo ng bandang hapon nung naluto na nga yung pansit. Nagpunta na nga din dito sa ate Atwena para tumulong. At ewan ko nga kung saan na nga napadpad si Joan. Si tita nga po yung chef namin at siya nga din po yung nagbigay ng ube. At si mama naman yung caller sa get. Tinatawagan na yung mga mahal niya sa buhay para magdala ng lalagyan at nang mabigyan ng pansit. At para mabilis nga din yung gawain habang may naglalagay sa mga lalagyan. Kami naman yan ni Dayan yung nakatoka sa pag-aayos at pagsasara ng lalagyan. Bali 100 lalagyan niya yung binili ko na. Ang kaso nga lang, hindi naman niya nalagyan. Nabigyan na nga kasi yung mga kapitbahay. Ewan ko nga lang kung konti nga lang talaga yung 4 na kilo. Hindi naman na nga masama. Ang importante, nakapaganda at nakapagbigay. Ano naman, malalaglag yung tinapay? Paano? Sayang na eh. Mamili yan dahil sa mga ito. Ito. Siboy. Ito. At ayan po, sobrang simple nga lang po ng birthday ko ngayon taon. Hindi nga katulad dati. Nasamot sa rayuhan at maraming visit. Iba din po kasi yung vibes ko ngayon na parang gusto ko nga lang din po ibalik yung dati. Na kahit na simple nga lang yung ibinigay, masayang masaya na. At bago nga din po matapos yung video na to, sa lahat po ng mga bumati sa akin, hindi ko po kayo kayang replyan isa-isa. Kaya para sa lahat, gusto ko lang pong sabihin, thank you po.